O, iyon. Yung winagwag yung ano, yung crumbs daw yun. Ay, nagmumura-mura doon sa labas ng ano ko, ng kwarto ko, na ganyan, oh. Pati si Gary, ano, dinadamay. Pinapakinggan ko lang. Nag-switch ang ugali, talagang napakasama ng ugali, dahil lalo na nakatanggap na ng 4 million. 4 million na, no? Kung ano-ano nang binili. Ano na, talagang nag-switch yung ugali. Saka hindi ako kinakausap. Hindi ako kinakausap niyan. Pero siya, saka si Flore, nagkukwentuhan. Pero si Madam, hindi ako kinakausap. Pero si Flore, kinakausap. Nagtatawanan pa nga sila. Nasa kwarto ako. Nagtatawanan. Pero si Madam, hindi ako kinakausap talaga. Pero mursangot ganyan. Bakit kagustuhan ko bang pumunta sa bahay niya? Siya ang kumuha sa akin sa ospital. At nagsisi ako. Kung nagpunta ako sa bahay, hindi sana ako namura. Minura ako, mga F-words. At ang taas ng boses. Hindi niya ako kausapin ng matino. Oh, Dobby, ano yan, oh. Mga ano yan dyan, oh, mga crumbs, oh. Yan. Ay, sasabihin ko na, oh, sorry, ano ko dyan, oh. At ano ko din. Ano ko rin, ayan, galit na galit. Nagmumura doon sa labas ng ano ko, ng kwarto ko. Nag-if words ba gayon? Tapos nag-treat pa kapag pagdaulit daw. Nag-treat pa. Wala lang kung pinakinggan ko lang. Pumapasok yan sa isip ko. Tapos pinagkukwento pa na naubos daw ang pera niya dahil sa akin. Nagbibigay ako sa kanyang 400 ang buwan. Kaya pala ayaw niyang ilista. Isang beses lang nag-ano ko ng lista. Pero ayaw niya na magsilista. Binibigay ko sa iya 400 buwan-buwan. Dahil hindi naman yan palibre, palaging may pera ang ano niyan. Pera, yan. Hindi nagawa ng na walang kapalit. Hindi na may kapalit. Pero ikinukukwento na tulong siya, kung ano yan, sa ibang tao, sa ibang ano. Pero sa pamilya, nalabas ang totoong ugali. Kaya kung magsabi naman hindi papaniwalaan dahil maganda siya magpatingin sa ibang tuwa. Ano nga, sir, narcissist. Kung gusto niyo malaman ang narcissist, hanapin niyo sa Google. Yan ang narcissist. Kaya minsan na nag-iisa ako, naisip-isip ko mga abuso sa akin. Ako lang naman ang inaabuso niyan. Dahil ang iba kong kapatid, hindi niya maabuso. Ako lang na kaya niya simula nung bata ako. Wala akong sinasabi, wala akong reklamo, wala akong sinasabi. Simula lang, ano lang ang pinapulis niya ako. Doon talaga nabuksan ang yung galit ko sa kanya. Dati nandito lang yan. Yung mga pag-abuse niya sa akin. Yan. Pero nang ipinapulis niya ako, hindi ko talaga makalimutan. Ako ang may karapatan na ipapulis siya. Sila. Dahil sa mga abuse sa akin. Pakain lang ako. Kakararating ko lang galing Canada. Ay galing Pilipinas. Hindi pa ako natatanggal yun nung sobrero ko, yung jacket ko, yung sapatos ko. Binagyan na ako ng nung mga lista na utang ko daw yun, babayaran ko. Akalain, my goodness, hindi man lang makapaghintay na mga
nga ilang araw, ay talagang ano, yung araw na mismo yun. Lumabas yung ugali dahil wala na ako doon sa Pilipinas. Nasa Pilipinas, nasa Canada na ako. Teritoryo ng ano, yan. Kaya na nila kung anong gawin sa akin. Pero ngayon palagi ko yung naiisip, mga abuse nila sa akin. Sinasarili ko lang, ilang taon, mga abuse sa akin. Verbally abuse, yan. Mahilig yan sa verbally abuse. Pinagtatawanan ako, ano yan, yung inaano ako, yung discourage ako. Tinatawanan ako. Yan ang ano niya. Tinatawanan ako. Dapat nga, bilang panganay, inayos niya ang buhay ko dito sa Canada. Tinuruan niya ko, ang Canada ganito. Yan, ang ano dyan, ganyan. Ay hindi, pinabayaan lang ako. Talagang ano lang. Pinabisita ko one time. Doon sa piano teacher. Ay yung bata, walang ano ako dahil iyak ng iyak, hindi hihinto. Ay ako na ulit at baka kung ano yan. Ilang oras ng kay iyak ay ay talagang ayaw hindi na ako isang araw lang akong nagbibisit. Ay binigyan naman ng sahod, pero kinuha niya ang pera. Kalain mo, kung ako pa lang talaga magtrabaho sa iba, kukunin niya ang pera. Kaya siguro ganun ang nangyari na iyak ng iyak yung bata para hindi na ako balik. Dahil kinukuha niya ang pera, nagtrabaho lang ako, pakatapos ko siyang makukuha ng pera. Yan, ginawa sa akin. Dahil wala lang kung sinabi. Kinimkim ko lang yun. Pero nung ipinapulis niya ako, talagang lumabas na yung lahat ng mga ginawang pag-aabuso sa akin. Grabe. Hindi naman kapatid ang turing niya sa akin. Katulong. Katulong ang tingin niya sa akin. Nung nasa bahay niya ako, hindi naman ako niya nakikiusap-usap sa akin. Pero yung murosangot. Pero yung baguhan pa lang ako dun sa bahay niya. Yan, maganda. Pero simula na nakatanggap na dumating na yung pera niyang 4 million na advance. Lumabas na yung sama ng ugali. Nasilaw na sa 4 million. Talagang lumabas na ang sama ng ugali. Pero hindi man lang ako kausapin. Wala. Pero mirisango tapos habang nagkakain nga, manunood ng TV. Yun. Pero pag si Flory ang kausap niya, yan. Masayang-masaya siya. Ang tawa niya, grabe na, sa pataan. Kasi nasa kwarto ako. Yan. Pero pag ako, bamursangot. Nagbibigay ako ng 400. Pakatapos, aabusuin ko ng ganyan. No way, di siya pwedeng nasa kapatid. Dahil talagang sa temporary lang nagiging mabait, pakatapos na switch yung sama ng ugali. Ang sa ibang tao, napakita siyang mabait, pero sa pamilya niya, hindi. Yan ang totoo. Kung hindi niya ako pinapulis, maput up ako ng abuse niya. Ng ilang taon na ako ang nag-suffer mentally. Kaya ako nagkasakit.
Yun, sinasabi ko lang sa doktor, ang mga ginawa sa akin. O, siyempre, sulat lang naman yun. Counseling ako. Yun na lang na naman yan. Pero nung pinapulis ako talaga, hindi ko maano. Hindi ko makalimutan. O kayo, kung manunood nito, kung ipinapulis kayo ng kapatid nyo, o anong gagawin nyo? Ako ang dapat may karapatan magpapulis. Dahil sa pang-abuse sa akin. Ginawa akong katulong na walang sahod. Pero pag nano niyan, sa iharapan, yan, napakita. Lalo na kung nagbibideo, napakita ng, oh, maganda yan. Anong sa akin, yung pakita sa akin yan. Maganda ang pakita. Tapos, ang patakot niya palagi sa akin dati, witchcraft. Marami na daw siyang pinatay, na yung kinakagalit niya, pinapatay niya. Kung sino-sino mga pangalan na dahil yan ng witchcraft eh. Kaya nasa demonyo ng niya, ang ugali niya. Patakot na witchcraft, powerful siyang powerful siyang masyado sa witchcraft niya. Pag may nakakagalitan siya, pinapatay niya raw. Mga patakot nga. Hindi na ako takot. Alam kong takot eh. Ay, may sakit na ako. May cancer na ako. Bakit ako matatakot sa witchcraft niya? Na anytime pwede ako mamatay. Kaya ilinabas ko na ang lahat ng mga hinanakit ko sa kanya. Ilinabas ko na. Akala niya ako, bubo. Manhid. Kaya kahit anong gawin sa akin, hindi lang ako noon nakibo. Dahil respeto ko sa kanya, pero nawala ng respeto ko sa kanya. Nabuksan lahat ng ipinapulis niya ako. Hindi ko talaga matanggap. Ako ang may karapatan magpapulis sa kanya, sa mga abuse nila sa akin. Pero ako ang pinapulis, akala niya, nakalimutan ko na yung mga abuse na ginawa nilang mag-asawa noon, nung nabubuhay pa yung una niyang asawa. Nagsumbong ako sa kanya. Ano ang sabi sa akin ng asawa niya? Binigyan niya daw ng intulot na ako, mulistyahon. Tama ba yan? Sinabihan ako ng asawa niya. Kaya lang, too late na. Wala na akong na idimanda ko yung Hindi ako nagkaroon ng kalakas ng loob. Pero ngayon, hindi na ako takot sa mga dahil wala nung panahon niya, takot ako dahil simula pa naman ako nung bata ako ako abuse. Kahit sa gabi uutusan ako mapunta sa tindahan doon kay Changlunsia, may mga nagiinuman doon. Ngayon, yung mga nagiinom doon, mga limang lalaki. Binibiro na may aswang dyan, kung sabi nga ng Changlunsia, ay wag niyong ako takutin. O pag wala na ng ano-anong mga yung kapitbahay, wala na. Lalo na yung may na wala ng wala na talagang tao, wala nang inadaan na mga kuyan, mga yung sasakyan. Pag corner doon sa Campo Santo, siyempre bilang bata, takot, tatanggalin ko ang sinilas ko. May binigay man sa akin na flashlight na yung everyday,
patay-patay.